Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 361. Bending Power, isa sa mga nangungunang martial arts sa demigods and semi-devils. Dalubhasa ito sa pag-absorb ng internal strength ng kalaban. Kung mas malakas ang internal strength ng user, mas malakas ang suction. Ripple ang subtle steps, isa sa mga nangungunang martial arts sa demigods and semi-devils. Ito ang natatanging lightness skill ng Xiaoyao sect. Ito ay batay sa aklat ng mga pagbabago at sa 64 na hexagrams. Gumagalaw ang gumagamit sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod ayon sa mga hexagram. Panipi. Nagulat si Huang Feng habang tinitingnan ang scroll sa kanyang kamay. Hindi niya akalain na ang gayong hindi kapansin-pansing scroll ay talagang naglalaman ng dalawang top-notch martial arts mula sa mundo ng demigods at semi-devils. Nagulat ito kay Huang Feng. Tiyak na pamilyar si Huang Feng sa dalawang banal na kasanayan, beaming power, at rippling subtle steps. Sa mga nobela man ng Old Manjin o sa mga serye sa TV, maraming beses nang napanood ni Huang Feng ang demigods and semi-devils. Ang dalawang martial arts na ito, kahit na sa mundo ng demigods and semi-devils, ay ang nangungunang pag-iral. Hindi inaasahan ni Huang Feng na sa pagkakataong ito ang storage box ay talagang magbibigay sa kanya ng napakalaking sorpresa, na magbibigay sa kanya ng dalawang banal na kasanayan ng sabay-sabay. Sa mundo ng demigods and semi-devils, si Duan Yu ay halatang maswerteng tao na pinapaboran ng langit. Kahit na nahulog siya sa bangin, nakuha pa rin niya ang gayong makapangyarihang martial arts, na nagbigay daan sa kanya na biglang magkaroon ng potensyal na maging isang top-notch na dalubhasa mula sa isang mahinang iskolar na walang lakas na magsalo ng manok. Gustong-gusto ni Huang Feng ang dalawang martial arts na ito. Maaaring makuha ng beaming power ang panloob na lakas ng iba para sa kanyang sariling paggamit. Bukod dito, wala itong mga epekto ng Absorbing Stars Great Skill. Ang Absorbing Stars Great Skill ay maaari lamang ituring bilang isang mahinang bersyon ng Beaming Power. Kahit gaano pa karami ang internal strength na naabsorb ng Beaming Power, kahit gaano pa ito naabsorb ng internal strength, maaari itong matransform sa pinag-isang Beaming Chi pagkatapos makapasok sa katawan. Gayunpaman, hindi pareho ang Absorbing Stars Great Skill. Matapos masipsip ng masyadong maraming panloob na lakas ng iba, ang sariling katawan ay magiging masyadong magulo at haantong sa Qigong deviation. Tulad ng para sa wave-like subtle steps, hindi na kailangang sabihin. Ito ay isang nangungunang Qigong. Sa isang sitwasyon kung saan ayaw ibunyag ni Huang Feng ang kanyang balabal, ito ay lubhang kapakipakinabang para sa kanya. Bukod dito, ang mala-wave na subtle steps na ito ay napakahiwaga. Sa tuwing gagamitin niya ito, umiikot ang kanyang panloob na lakas sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ang paggamit nito ay hindi makakaubos ng kanyang panloob na lakas. Sa halip, madaragdagan nito ang kanyang panloob na lakas. Hindi na makapaghintay si Huang Feng na buksan ang cloth roll. Ang nakita ay isang hubad na larawan. Gayunpaman, hindi ito isang pornograpikong nobela. Ang mga tao sa mga larawang ito ay nakatayo o nakahiga. Ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng kanilang mga dibdib, habang ang ilan ay nagpapakita ng kanilang mga likod. Ang mga mukha ng mga tao sa mga larawan ay pare-pareho. Gayunpaman, masaya man sila o malungkot. Ang ilan ay nakatingin sa kanila ng may pagmamahal. Medyo nagalit ang ilan. Lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon. May kabuuang 36 na larawan. Ang bawat imahe ay may manipis na mga linya ng kulay dito, na nagpapahiwatig ng lokasyon ng mga acupoint at ang paraan ng paglilinang. Ayon sa mga talaan ng mga nobela at palabas sa TV, ang nasa larawan ay ang nasa kuweba. Na tinawag ni Duan Yu na kapatid na engkanto. Napukaw ang interes ni Huang Feng. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng kabilang partido. Isa lang itong estatwa, ngunit kinilig dito si Duan Yu. Nakita ang magandang ngiti sa painting, ang mga kilay, ang sulok ng mga mata, ang labi, at ang mga pisngi ay puno ng kalokohan. Kung ikukumpara sa malalaking bituin na nakita ni Huang Feng, maging si Li Bingyan, nakakahiwalay lang sa kanya, ay hindi mababa. Hindi ito mababa sa hitsura, ngunit may pagkakaiba sa ugali at kilos.
Bata pa lang si Li Bindian. Hindi pa siya ganap na lumaki at nag-mature. No wonder na bighani si Duan Yu, ang infatuated boy na iyon, matapos makita ang estatwa. Lihim na sinabi ni Huang Feng sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay may ganoong kakayahan. Gayunpaman, gaano man kaganda ang kabilang partido, walang gaanong interes si Huang Feng. Sabagay, portrait lang naman. Bukod dito, hindi ito isang tao mula sa kanyang mundo. Walang silbi ang pag-iisip tungkol dito. Sa makatuwid, inilagay ni Huang Feng ang kanyang atensyon sa mga thread. Ang mga thread na ito ay ang paraan ng pagpapatakbo ng Dark North Divine Art. Sa kanila, mas madaling matutunan ni Huang Feng ang banal na sining na ito. Si Duan Yu ay walang panloob na puwersa, ngunit matutunan niya ito. Natuto din siya ng kung fu. Natural, hindi siya magiging mas masama kaysa sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na walang paraan na may kukumpara ang kanyang kakayahan kay Duan Yu. Ang kakayahan ni Duan Yu sa martial arts ay isa sa pinakamahusay sa mga Heavenly Dragons. Hindi lang dahil sa swerte. Nakita ni Huang Feng ang isang berdeng linya sa pagpipinta na nagsisimula mula sa kaliwang balikat, tumatawid sa leeg, at tumatakbo ng pahilig sa kanang dibdib. Pagkatapos nito, ang berdeng linya ay patuloy na umaabot sa kilikili ng kabilang partido, na umaabot sa kanang braso, sa pamamagitan ng pulso, at sa hinlalaki ng kanang kamay. Saka lang ito tumigil. Ang isa pang berdeng linya ay umaabot pababa mula sa leeg, patuloy na umaabot pababa sa ibabang bahagi ng tiyan, at huminto malapit sa pusod. Sa paligid ng dalawang berdeng linyang ito, mayroong ilang mga tala, na mga pangalan ng ilang mga punto ng acupuncture. Dati nang nilinang ni Huang Feng ang 7 Luminaries Invincible Technique. Kahit na ang panloob na paraan ng paglilinang ng puwersa ay nasa ordinaryong antas, mayroon ding mga paliwanag ng mga punto ng acupuncture. Kahit na ito ay isang pangunahing pamamaraan, ito ay mas detalyado tungkol sa mga punto ng acupuncture. Sa makatuwid, nang makita ni Huang Feng ang mga pangalan ng mga acupuncture point na ito, hindi siya pamilyar. Ayon sa pagpapakilala ng Dark North Divine Technique, ang berdeng linya sa kamay ang pinakapangunahing bahagi ng Divine Technique na ito, na siyang long meridian ng Han Tai-yin. Ang larawang ito ay upang sumipsip ng panloob na puwersa ng mga tao, at ang pangalawang larawan ay upang linangin kung paano ay convert ang hinihigop na panloob na puwersa sa Dark North Chi at iimbak ito sa katawan. Kapag nakita ni Huang Feng ang gayong divine technique, paanong hindi siya matutokso? Matapos niyang basahin ang mga berdeng linyang ito at ang paglalarawan ng mga salita sa ibaba, binalak niyang magsimulang magtanim. Gayunpaman, agad na huminto ang kanyang mga paggalaw dahil nakita niya ang paalala ng banal na pamamaraang ito. Ang mga naglilinang ng banal na pamamaraan na ito ay dapat munang iwaksi ang panloob na puwersa na kanilang natutunan bago sila makapagsimulang maglinang. Ito ay dahil ang ruta ng sirkulasyon ng Dark North Divine Technique ay ganap na kabaligtaran sa ordinaryong panloob na puwersa, kaya ito ay sasalungat sa ordinaryong panloob na puwersa, at sa wakas ay haantong sa pagsabog at kamatayan. Kailangan ko ba talagang ikalat ang panloob na puwersa sa aking katawan? Medyo nag-alinlangan si Huang Feng. At saka, hindi lang inner force ang nasa katawan ko ngayon. May magic power din ako. Ang dalawang uri ng enerhiya na ito ay pinaghalo na at hindi na mapaghihiwalay. Ang bagong uri ng enerhiya na ito ay mas malakas kaysa sa normal na inner force. Sayang naman kung ipagkalat ito ng ganito. Sa Dark North Divine Technique, mayroong isang paraan upang ikalat ang panloob na puwersa. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi masyadong handa na ikalat ang panloob na puwersa sa kanyang katawan. Well, itong Dark North Divine Technique ay top-level technique. Bagamat wala ng mahiwagang kapangyarihan at hindi na ako makakagamit ng mahika, natutunan ko na ang Dark North Divine Technique. Makakahanap ako ng pagkakataon na ma-absorb ang panloob na puwersa ng ilang tao sa hinaharap. Sa oras na iyon, magiging napakalakas ng aking panloob na puwersa. Talagang kaya kong pumatay ng mga tao sa bawat dahon. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Huang Feng, gumawa siya ng desisyon. Kaya, nagsimulang patakbuhin ni Huang Feng ang Dark North Divine Technique para sa pagpapakalat ng panloob na puwersa. Gayunpaman, ang ikinalulungkot at ikinagulat niya ng kaunti ay pagkatapos niyang tumakbo ng 1 linggo, ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi nagbabago. Kabanata 362.
Maaaring ang pamamaraang ito ay makapagpapakalat lamang ng panloob na puwersa ngunit hindi sa mahika. Wala itong epekto sa mga espesyal na enerhiya na ito. Naisip ni Huang Feng na may pagdududa. Ilang beses pa niyang sinubukan, pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Kalimutan mo na, baka hindi sumasalungat ang bagong energy na ito sa practice ng Dark North Divine Art. Practice muna tayo. Kung may conflict, titigil na ako. Napaisip si Huang Feng. Sa isang desisyon, nagsimulang magsanay si Huang Feng ayon sa unang larawan. Ang Dark North Divine Art na ito, kahit si Duan Yu, na hindi kailanman nagsanay ng martial arts, ay maaaring magsanay nito. Makikita kung gaano kadalye ang paglalarawan ng banal na kasanayan sa sining sa cloth roll na ito. Sa makatuwid, ang pagsasanay ni Huang Feng ay hindi mahirap. Kahit na si Huang Feng ay may karanasan na sa pagsasanay ng panloob na puwersa noon, ang pagsasanay na ito ay hindi mabagal. Inabot ng kalahating oras si Duan Yu upang malaman ang unang larawan, at ang bilis ni Huang Feng ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Pagkatapos mag-practice ng unang larawan, nagsimula siyang mag-practice sa pangalawang larawan. Ang dalawang larawang ito ay malinaw na dapat isagawa ng magkasama. Ang isa ay upang sumipsip ng panloob na kapangyarihan ng mga tao, at ang isa ay upang i-convert ang panloob na kapangyarihan sa Northern Dark True Chi. Kung sanayin lamang niya ang unang larawan, kung gayon ang hinihigop na True Chi ay hindi mababago, at hindi niya ito magagamit para sa kanyang sarili. Matapos ni Huang Feng na linangin ang unang dalawang diagram, pansamantala siyang tumigil. Nilinang lamang ni Duan Yu ang unang dalawang diagram ng demigods at semi-devils. Siya mismo ay hindi nagustuhan ng ganitong uri ng magnanakaw na pamamaraan ng banal, kaya hindi niya nais na linangin ito. Dahil lamang sa ipinangako niya ang fairy sister, kaya niya nilinang ang unang dalawang diagram bilang pagpapakita ng mabuting kalooban. Gayunpaman, kahit na nag-practice lamang siya ng dalawang larawan, at ito ay ang pangunahing dalawang larawan, ang kapangyarihan ay napakalakas na ang panloob na puwersa ni Duan Yu ay nireranggo sa tuktok sa buong Tianlong. May isip ni Huang Feng kung anong uri ng makalangit na epekto ang mayroon siya kapag natapos na niyang linangin ang lahat ng mga diagram. Pagkatapos noon, tumingin si Huang Feng sa parang wave na subtle steps. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay hindi kasing simple ng Qinggang. Sa pagtingin pa lang sa aktwal na laban ni Duan Yu, alam na niya iyon. Hanggat bihasa siya sa paggamit nito, pagkatapos ay sa proseso ng pakikipaglaban sa kalaban, hindi man lang mahawakan ng kalaban ang sulok ng kanyang damit. Sa makatuwid, labis na nagustuhan ni Huang Feng ang pamamaraang ito ng paglilinang at hindi makapaghintay na magsanay nito. Sa sandaling makita niya ang larawan at teksto ng wave-like subtle steps, sumakit ang ulo ni Huang Feng. Ang bagay na ito ay mas mahirap linangin kaysa sa Dark North Divine Exercise. Ang mga bakas ng paa sa tela ay siksikan. Hindi niya alam kung daan-daan o libo-libo sila. Mula sa isang bakas ng paa patungo sa isa pa, may mga berdeng linya na dumadaloy dito. May mga arrow na nakaguhit sa mga linya. Ito ay malinaw na ito ay isang hanay ng mga komplikadong footwork. Sa pagtatapos, sumulat siya ng isang linya ng mga salita, biglang makatagpo ng isang malakas na kaaway, gamitin ito upang protektahan ang iyong sarili, makaipon ng higit pang panloob na enerhiya, at pagkatapos ay kunin ang buhay ng kaaway. Ang linyang ito ng maliliit na salita ay madaling maunawaan. Ito ay upang protektahan ang sarili muna. Bukod dito, sa prosesong ito, maaari din itong mapataas ang sariling panloob na enerhiya. Pagkatapos nito, maghahanap ng pagkakataon para patayin ang kalaban. Gayunpaman, nang makita ang siksik na mga bakas ng paa, naramdaman ni Huang Feng ang pananakit ng ulo. Bukod dito, ito ay nauugnay sa aklat ng mga pagbabago. Si Duan Yu sa Heavenly Dragon ay mahilig mag-aral ng mga bagay na may kinalaman sa Budista. Naturally, mas madaling maunawaan. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng ang pananakit ng ulo. Kalimutan mo na, dahan-dahan lang tayo mag-practice. Walang magawa si Huang Feng sa kanyang puso. Anyway, tiyak na malilinang niya ito sa huli. Mas tumagal lang ito kaysa kay Duan Yu. Hindi ko alam kung kailan ko nakuha ang scroll na ito. Bago ba ito o pagkatapos makuha ni Duan Yu? Kung bago pa niya ito nakuha, hindi ba maaaring linangin ni Duan Yu ang dalawang uri ng banal na pagsasanay na ito?
Iyon ay magiging napakasaya. Tahimik na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso habang inilalagay niya ang scroll sa storage ring. Kung ganoon talaga ang kaso, maaaring dalawa lang ang pangunahing karakter sa Heavenly Dragon. Ang pangunahing tauhan, si Duan Yu, ay sasakal ng kanyang sarili. Gayunpaman, halatang hindi alam ni Huang Feng ang partikular na sitwasyon doon. Kung ikukumpara sa mga bagay na nakuha niya noon, hindi niya alam kung saang eksena iyon. Sa pagkakataong ito, alam ni Huang Feng na nasa demigods and semi-devils, iyon. Napaka-curious pa rin niya sa ganitong martial arts world. Nais din niyang puntahan ang magiting na si Qiao Feng at ang magandang Wang Yuyan. Hindi lang niya alam kung kailan niya makukuha ang tatlo pang bagay. Siyempre, posible rin na isa lang ang nakuha niya. Kung ganoon ang kaso, sayang naman. Pagkatapos magayos, malapit na ang oras. Tumayo si Huang Feng at pumunta sa kumpanya. Nagplano siyang doon mag-lunch. Hindi man kasing sarap ng mga pagkain ginawa niya ang pagkain doon, hindi naman ito masama. Bukod dito, makakatipid siya ng pera. Hindi ka talaga bumalik para kainin ang pagkain na ito, tama. Tumingin si Xi Mengzhao kay Huang Feng na niloloko ang pagkain sa kanyang harapan at nag-aalinlangan na nagtanong. Tumingin si Su Yamo kay Huang Feng na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Of course not. Di ba pinapunta ko yung spokesperson natin sa airport tapos babalik? Nagkataon lang din naman. Nagkataon lang na lunchtime na. Sabi ni Huang Feng nang hindi namumula. Kasabay nito, kumain siya ng isang piraso ng red braised pork na ibinigay sa kanya ni Su Yamo. Hindi. Iyon ang unang pagkakataon na kumain ng magkasama sina Huang Feng, Su Yamo, at Xi Mengzhao. Kaya nang sumugod si Huang Feng sa cafeteria, nakita niyang may mga upuan para sa kanilang dalawa, kaya natural siyang lumapit. Isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta rito ay dahil sina Su Yamo at Xi Mengzhao ang mga boss ng kumpanya. Siguradong aalagaan sila ng mga chef sa cafeteria. Sa makatuwid, ang pagkain para sa kanilang dalawa ay tiyak na mas mahusay kaysa sa iba. Bagamat walang ganang kumain ang dalawa, hindi nito mababago ang paraan ng paggawa ng mga chef sa cafeteria. At lumapit si Huang Feng para tulungan silang alisin ang karne na hindi nila maalis. Si Su Yamo at Xi Mengzhao ay napakaingat na mapanatili ang kanilang mga figure. Para sa mga karneng ito, hindi nila ito nagustuhan. Nagpumilit lang kasi ang cafeteria na ibigay sa kanila. Ngayong maalis na ito ni Huang Feng, tama lang. Talaga, hindi naniwala si Xi Mengzhao. Tumango si Huang Feng, pagkatapos ay iniba ang paksa at casual na nagtanong, nga pala, nasaan si Tang Mazo? Nakabalik na ba siya sa kabisera? Panipi, hindi, naghahanda na siya ngayon para umunlad sa Qing Province. Nahanap na rin niya ang gusto niyang gawin. Parang may kaugnayan ito sa Beiju, sabi ni Su Yamo. Beiju, natigilan si Huang Feng. Wala ba siyang Beiju brewing recipe sa storage ring niya? Wala lang siyang gaanong pera, kaya hindi muna niya ito ginawa sa ngayon. Matapos mabawi ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ang pondo, tiyak na magtitimpla siya ng Beiju. I don't know what exactly she is doing. Maybe I will cooperate with her in the future. Bamulong si Huang Feng sa mahinang boses. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi narinig ni Su Yamo at Xi Mengzhao. Sa mata nilang dalawa, isa lang siyang security manager, at imposibleng magkaroon ng anumang pakikipagtulungan kay Tang Mazo. Kabanata 363. Sa hapon, si Huang Feng ay hindi idle. Sa opisina, inilabas niya ang cloth roll ng Beiming Divine Art at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa iba pang portrait, sinusubukang alalahanin ang lahat ng portrait. Si Huang Feng ay nag-iisa sa isang opisina, kaya hindi niya kailangang mag-alala na matuklasan siya kapag tinitingnan niya ang larawan. Ang rutang tumatakbo sa natitirang mga larawan ay medyo mas mahirap kaysa sa una at pangalawang larawan, ngunit hindi pa rin ito nagdulot ng labis na kahirapan kay Huang Feng. Wala pang kalahating araw ay halos nakita na niya ito. Gayunpaman, para sa pag-aaral ng Treading Wave Micro Steps, hindi gaanong nakamit ni Huang Feng. Nang makita niya ang makapal na mga bakas ng paa at mga linya, nakaramdam siya ng kaunting sakit ng ulo. Kaya, mabagal lang itong pag-aralan ni Huang Feng, at ang bilis ay mas mabagal kaysa sa pag-aaral ng Beiming Divine Art. Habang si Huang Feng ay abala sa pagsasanay ng Beiming Divine Art,
ang eroplano ni Li Bingyuan ay lumapag at nakarating sa destinasyon nito, Chengdu, Sichuan Province. Ang Chengdu ay ang kabisera ng lalawigan ng Sichuan at ang sentro ng pag-unlad ng ekonomiya at kultura. Ang kasaganaan nito ay hindi mas masahol kaysa sa Jiangzhou. Nagkaroon ng garrison malapit sa Chengdu, na nagpoprotekta sa seguridad ng ilang probinsya sa palibot ng Sichuan Province. Gayunpaman, alam lang ng karamihan na mayroong garrison dito, ngunit hindi nila alam na sa isang malayong lugar ng Chengdu, mayroong isang espesyal na puwersa. Bagamat maliit ang kanilang bilang, napakalakas ng kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Hindi lang maraming gawain sa bansa ang kanilang natapos, ngunit nagpunta pa sila sa ibang bansa para magsagawa ng mga gawain sa mahabang panahon. Sa bawat oras, matagumpay nilang makumplito ang mga ito. Kakababa lang ni Li Bingyuan ng eroplano at nakita ang kanyang kapatid. Kaya, hindi na inisip ito ni Li Bingyuan at nagmamadaling lumapit. Sa kabutihang palad, ito ang VIP channel, kaya hindi na kailangang mag-alala na makita ng mga paparazzi. Kung hindi, hindi niya alam kung paano ito ma-misinterpret. Kuya, bakit ka nandito? Kumalat si Li Bingyuan sa mga bisig ng kanyang kapatid at bahagyang yumuko. Lumapit ang kanyang katulong bitbit ang mga bagahe sa likod, ngunit huminto ito sa di kalayuan. Malamang, hindi niya sinasadyang istorbohin ang magkapatid. Nag-aalala ako sa kapatid ko, kaya syempre nandito ako. Ang kapatid ni Li Bingyuan, si Li Huaiman, ay hinaplos ang buhok ni Li Bingyuan at sinabing may pagmamahal. Gayunpaman, agad siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Nakakatakot talaga kami sa nangyari sa pagkakataong ito. Kahit si Dad ay alam ang tungkol dito. Sa susunod na lalabas ka, kailangan mong dalhin ang mga taong inayos namin. Ngunit huwag mag-alala, sila ay nasa dilim lamang at hindi makakaapekto sa iyo. Panipi, sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, si Li Huaiman ay medyo natakot. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa mga tao mula sa National Security Agency na nagkataong nasa Jiangzhou, at hindi masama ang kakayahan ng kabilang partido, na iligtas niya ang kanyang kapatid na babae. Kung ito ay isang maliit na mamaya, sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari? Iniisip ang tungkol sa Devil Mercenary Group, kumikislap ang puso ni Li Huaiman na may layuning pumatay. Hindi niya akalain na ang kabilang partido ay magkakaroon ng lakas ng loob na makalusot sa China at maghayganti sa kanya. Inimbestigahan pa nila ang bagay ng kanyang ate. Sa pagkakataong ito, siya ay masyadong pabaya, at ang kanyang kapabayaan ay halos pumatay sa kanyang kapatid na babae. Dahil dito, nakonsensya si Li Huaiman para sa kanyang kapatid, at tumaas ang kanyang layunin sa pagpatay sa Devil Mercenary Group. Alam din ni Dad. Gulat na sabi ni Li Bingyuan. Tutol ang kanyang ama sa pagtahak niya sa landas na ito mula pa noong una. Dahil lang sa pagpupumilit niya kaya siya hinayaan ng kanyang ama. Gayunpaman, ngayong nangyari na ang bagay na ito, tiyak na sasabihin sa kanya ng kanyang ama na manatili sa Rome City at huwag lumabas. Oo, galit na galit si Dad. Pag-iisipan mo kung paano pasayahin si Dad pagbalik mo, sabi ni Li Huaiman sa kanyang kapatid. Anong mahirap dito? It's a piece of cake. Sabi ni Li Bingyuan na may pagmamalaki na mukha. Sa harap lamang ng kanyang pamilya ay lubos siyang nakaka-relax, at hindi gaanong ginaw sa harap ng mga tagalabas. Siyempre, ngayon, maaaring idagdag si Huang Feng sa listahan. Nag-uusap ang magkapatid habang naglalakad. Nagtanong si Li Huaiman tungkol sa partikular na proseso ng bagay na ito, at natural na walang itinago si Li Bingyuan. Sa proseso ng kanyang pagsasalaysay, pinuri niya si Huang Feng. Siyempre, hindi niya akalain na nag-e-exaggerate siya. Pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang nasabi, at hindi niya lubos na maipakita ang kabayanihan ni Huang Feng. Now that you mention it, I'm a little curious about this security guard. Kung may pagkakataon, gusto ko talaga siyang makilala, sabi ni Li Huaiman. Well, magkakaroon ka ng pagkakataon, sabi ni Li Bingyuan. Pag-uwi ni Li Bingyuan, narinig din ng Devil Mercenary Group, na nasa malayong bansa, ang balita ng pagkamatay ng kanilang mga tao. Matagal na silang nagkakausap, at alam nilang may nangyari na sa mga taong iyon. Gayunpaman, dahil sa pagsisikap ng National Security Bureau at Li Huaiman, ang bagay na ito ay inilihim,
kaya hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari sa kanilang mga tao at kung sino ang pumatay sa kanila. Gayunpaman, kahit na walang tiyak na impormasyon, ang mga taong iyon ay nagtungo kay Li Huaiman, kaya ang bagay na ito ay dapat na may kinalaman kay Li Huaiman. Malinaw, ang Devil Mercenary Group ay ayaw magdusa ng ganoong pagkawala. Binabalak nilang pumasok muli sa Huaxia upang maibalik ang kanilang mukha at makaganti kay Li Huaiman. Nang makaalis si Huang Feng sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag na ikinagulat niya. Ang tumawag ay si Tian Jun, na matagal na niyang hindi makontak. Nakita ni Huang Feng si Tian Jun sa isang bar. Medyo iba sa huling pagkikita nila. Sa oras na iyon, si Tian Jun ay sobrang down at out. Upang mabuhay at maalagaan ang kanyang kapatid na babae, pumunta siya sa isang tagapamagitan upang magbenta ng bahay. Ang lugar kung saan nakatira ngayon si Huang Feng ay nahanap niya. Sa oras na iyon, nakikita ni Huang Feng ang pag-aalala para sa hinaharap mula sa kanyang mukha. Kahit na itinago niya ito ng husto, nakikita ito ni Huang Feng sa kanyang mga mata. Ngayon, nang makita niyang muli si Tian Jun, nabawasan ang pag-aalala sa kanyang katawan, at higit pa sa isang mamamatay tao na aura, na nagpasimangot kay Huang Feng. Kung ordinaryong tao, baka hindi nila maramdaman ang aura sa katawan ni Tian Jun. Gayunpaman, si Huang Feng mismo ay pumatay ng mga tao at kahit na nasa larangan ng digmaan. Napaka-sensitive niya sa ganitong klaseng aura. Nandito ka. Nang makitang dumating si Huang Feng, tumanggo si Tian Jun at pagkatapos ay sinabi sa bartender, bigyan mo siya ng isang baso ng alak. Okay, Kuya Jun. Mabilis na tumanggo ang bartender. Obviously, kilala niya si Tian Jun. Kuya Jun, mukhang maganda ang takbo mo kamakailan. Naramdaman ni Huang Feng ang paggalang at takot kay Tian Jun mula sa bartender ngayon lang. Alam ni Huang Feng na sa panahong ito, tiyak na may nangyari kay Tian Jun. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoong aura at hindi magiging ganito ang ugali ng ibang tao sa kanya. Kabanata 364. Umupo ka at mag-usap, sabi ni Tian Jun. Umupo si Huang Feng sa tabi niya. Sa oras na ito, inilagay ng bartender ang alak sa harap ni Huang Feng. Sinulyapan ito ni Huang Feng. Ilang beses na siyang nagpunta sa bar. Alam niyang hindi mura ang presyo ng alak na ito. Siyempre, hindi ito masyadong mahal. Patay na si Kuya Biao. Biglang sabi ni Tian Jun. Ang dalawa ay hindi nagkita mula noong nailigtas nila si Tian Lin mula kay kapatid na Biao. Sa makatuwid, naisip ni Tian Jun na hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa pagkamatay ni Brother Biao. Tumanggo si Huang Feng ngunit walang sinabi. Patuloy ni Tian Jun, pagkatapos noon, lahat ng nasasakupan niya ay nagtakbuhan. Dahil sinundan ko si Kuya Biao sa loob ng mahabang panahon, at marahil dahil maganda ang performance ko, marami sa kanila ang lumapit sa akin pagkatapos mamatay si Kuya Biao at kinilala ako bilang kanilang kuya. Sa huli, nagpasya akong kunin sila. Bakit? Humigop ng alak si Huang Feng at sinabing, naaalala ko na mukhang hindi gusto ng kapatid mo ang pamumuhay mo. Oo, hindi niya gusto ang pag-aaway at pagpatay ko buong araw. Mag-aalala siya. Nang pinag-uusapan ng kanyang kapatid, ang mukha ni Tian Jun ay nagpakita ng isang mapagmahal na ngiti, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha at sinabing, pero, gusto kong mamuhay siya ng magandang buhay. Alam mo ba kung saan tayo nakatira dati? Mayroon lamang isang silid, ilang metro kwadrado. May kurtina lang sa gitna. Ang tanging libangan ng kapatid ko ay ang radyo na ginastos ko ng 10 yuan para bilhin. Alam mo ba ang pakiramdam na gustong mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya, ngunit wala kang magagawa? Makinig sa akin, ang pakiramdam na iyon ay talagang hindi komportable. Medyo nakakabaliw ang ekspresyon ni Tian Jun. Medyo naintindihan siya ni Huang Feng. Pinahahalagahan niya ang kanyang kapatid na babae sa kanyang puso. Ito ay makikita mula sa huling pagkakataon na nagpunta sila upang iligtas ang kanyang kapatid na babae. At saka, alam mo naman na ang kapatid ko ay hindi makalakad mag-isa at hindi makakita. Gayunpaman, hindi siya ipinanganak na ganito. May kakaiba siyang sakit. Hindi siya dapat tretuhin ng Diyos ng ganito. Mabait siya bilang isang anghel, kaya gusto ko siyang pagalingin. Hindi tumingin si Tian Jun kay Huang Feng at sinabing parang kinakausap niya ang sarili niya. Pero wala akong pera, wala akong magagawa kung walang pera. Wala man lang akong pera para umupo ng bahay.
Paano ko kayang gamutin ang sakit niya? Bagamat sinabi niyang sobrang kontento na siya sa kasalukuyang buhay niya, hindi ko kayang panoorin siya ng ganito habang buhay. Siya ay karapat-dapat sa isang mas magandang buhay. Para hayaan siyang mamuhay ng ganoong uri ng buhay, hindi ako magdadalawang isip na mapunta sa impyerno. Panipi, pero wala akong kakayahang kumita ng pera. Bukod sa pakikipag-away, natatakot ako na baka hindi ako kumita ng sapat na pera para gamutin ang sakit niya sa buong buhay ko kung aasa lang ako sa pagiging tagapamagitan. Kaya, noong lumapit sa akin ang mga iyon, natukso ako. Alam kong kailangan kong pumili. Panipi, so, you became their big brother. Now, you are the same as the previous brother Biao. Sabi ni Huang Feng. Oo. Ang mga mata ni Tianjun ay kumislap na may bakas ng katatagan. Alam kong sa ganitong paraan lang ako makakaasa na mabago ang buhay namin ng kapatid ko. Hayaan siyang tumayo muli at makitang muli ang mundo. Tumango si Huang Feng bilang pag-unawa. Nagkaroon din siya ng kapatid na babae. Kung maranasan ng kanyang kapatid na babae ang sitwasyong ito, malamang napipiliin niya ang katulad ni Tianjun. Gayunpaman, bagamat kinuha ko ang mga tauhan ni Brother Biao, may mga bagay na hindi namin gagawin. Halimbawa, prostitution, sugal, at droga. Bagamat ito ay makakabawas ng malaki sa aming kita, ito ay magpapagaan ng aking pakiramdam. Sabi ni Tianjun, may sarili siyang pagpupumilit. Dati, kung hindi siya nangako kay Kuya Biao na tutulungan siya sa 3 bagay, hindi siya sasama kay Kuya Biao. This time, pumasok na talaga siya sa linyang ito dahil sa kapatid niya. Alam niya kung anong klaseng tao ang kapatid niya kaya hindi na siya masyadong lumayo. Tumango si Huang Feng. Si Brother Biao at ang iba pa ay itinuturing na ngayong mga gangster, ngunit sila ang uri ng mga gangster na hindi nalalayo. Ang bar na kinaroroonan namin ngayon ay ang aking lugar. Ang aming pangunahing kita ngayon ay ang tumulong sa iba na bantayan ang lugar at mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Nag-toast si Tianjun kay Huang Feng at sinabing, "Salamat sa pagpunta mo ngayon at pakikinig sa akin ng napakaraming sinasabi." Sa katunayan, sa mga araw na ito, ang puso ko ay labis na nagdurusa, ngunit hindi ko masabi sa iba, kaya ngayon, tinawag kita upang uminom at makinig sa aking pagrereklamo. Wala iyon. Naiintindihan ni Huang Feng ang kaisipan ng isa, kaya wala siyang ibang iniisip. Pagkasabi niyon, mukhang na-relax ng husto si Tianjun. Maging ang puot sa kanyang katawan ay nabawasan ng husto. Bagamat kinuha niya ang isang bahagi ng orihinal na mga tauhan ni Brother Biao, gusto niyang pangalagaan ang mga lugar na ito. Talagang may mga taong ayaw, kaya hindi maiiwasan ang pag-aaway. Normal lang sa kanya na magkaroon ng kaunting puot. Nga pala, narinig ko na kanina, nahulog ang mas sikat na Uncle Lee sa hanay mo. Hindi mo ba sinamantala ang pagkakataong ito para palakihin ang teritoryo mo? Biglang naisip ni Huang Feng ang bagay ni Uncle Lee. Si Uncle Lee ay nasa ganitong linya ng trabaho. Marami ring teritoryo ang kanyang mga nasasakupan. Kapag bigla siyang namatay, siguradong maraming pabrika ang inalagaan niya noon na walang mag-aalaga. Alam mo rin ang tungkol kay Uncle Lee? Tanong ni Tianjun na may pagtataka. Sa kanyang puso, si Huang Feng at sila ay hindi mga tao sa parehong mundo. Ang dahilan kung bakit siya tinawagan ngayon ay para magsalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Huang Feng at ang kanyang sarili ay nagpunta upang iligtas ang kanyang kapatid na babae, kaya kailangan niyang maging mas personal. Bukod dito, marami siyang bagay na hindi niya masabi sa iba, kaya magandang ideya na hanapin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay halatang higit pa ang alam niya kaysa sa inaakala niya. Ang pagbagsak ni Uncle Lee ay isang malaking bagay sa kanilang hanay ng trabaho, ngunit para sa mga tagalabas, malinaw na hindi ito nagkakahalaga ng pagbibigay pansin. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Huang Feng. Well, may kaibigan ako sa police station. Narinig kong sinabi niya, nakahanap ng dahilan si Huang Feng para kay Qiuning Shuang. Oh! Bagamat nagulat siya na talagang may kaibigan si Huang Feng sa himpilan ng pulisya, hindi nagtanong si Tianjun. Sa linya ng trabaho nila, bawal pa rin ang salitang pulis. Talagang bumagsak si Uncle Lee mula sa kapangyarihan, at marami na siyang nabakanteng teritoryo. Maraming tao ang natutukso, at ako ay natural na ganoon din. Kamakailan lamang, ako ay naging pangunahing abala sa bagay na ito,
at gusto kong agawin muli ang higit pang mga teritoryo. Sinabi ni Tianjun, gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Kung tutuusin, ngayon lang ako pumasok sa linyang ito ng trabaho. Ang mga taong lumapit sa akin ay ilan lamang sa mga orihinal na tao sa ilalim ni Brother Biao. At saka, hindi lahat sa kanila. Sa makatuwid, ang aking lakas ay napakalimitado, at hindi ko naisip ang maraming makabuluhang benepisyo. Hindi ito itinago ni Tianjun kay Huang Feng. Ang kanyang lakas ay talagang hindi na i-rank sa mga Big Brother level na mga tao sa paligid niya. Ang linya ng trabaho na ito ay orihinal na nirerango. Not to mention na baguhan siya, kahit ang dating Kuya Biao ay hindi ma-rank. Kabanata 365. Gusto talaga ni Huang Feng na samantalahin siya ni Tianjun. Kung ikukumpara sa mga taong hindi niya pamilyar, mayroon pa rin siyang pagkakaintindi sa karakter ni Tianjun. Hindi siya magiging sobra-sobra gaya ng iba. Bagamat kung minsan ay may mga bagay siyang nagagawa na hindi nagustuhan ng mga pulis, kumpara sa iba, na ituturing na siyang mabuti. Gayunpaman, walang silbi para kay Huang Feng na isipin ito. Kung tutuusin, hindi siya makapagpasya sa mga bagay na ito. Si Tianjun ay isang bagong dating sa industriyang ito. Limitado ang kanyang lakas, kaya normal lang na wala siyang nakuhang benepisyo. Matapos malaman ni Huang Feng ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Tianjun, medyo natukso siya. Noong huling pagkakataon, nang ang Chanzhou Group ay hiniras ng maliliit na gangster na iyon, siya mismo ang lumapit, at ang mga maliliit na gangster ay lumitaw din upang lutisin ito. Sa oras na iyon, kung mayroon siyang kaibigan na tulad ni Tianjun, maaari niyang hilingin kay Tianjun na tumulong sa paglutas nito. Hindi na niya kailangang dumaan sa napakaraming problema, at baka malagay pa siya sa gulo. At saka, ngayong nagbukas na siya ng pabrika, siguradong may iba pang industriya sa hinaharap. Kung hindi niya ito maprotektahan, may ilang maliliit na gangster na darating para humingi ng bayad sa proteksyon. Maaari niyang protektahan ang pabrika ng ilang sandali, ngunit hindi niya ito laging maprotektahan. Bukod dito, tiyak na mayroon siyang higit sa isang industriya. Masyado siyang abala. Sa makatuwid, magiging mas maginhawa para sa mga ganitong bagay na pangasiwaan ng isang propesyonal na tulad ni Tianjun. Sa makatuwid, mula sa puntong ito, umaasa pa rin si Huang Feng na mas malakas ang lakas ni Tianjun. Gustong tulungan ni Huang Feng si Tianjun, ngunit, ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay mas komplikado, kaya hindi siya madaling makakilos. Sa kabutihang palad, sa puso ni Tianjun, si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang na may kaunting kasanayan. Hindi niya naisip na makakuha ng maraming tulong mula sa kanya. Gusto kang pasalamatan ng kapatid ko ng personal. Nang inumin ng dalawa ang halos lahat ng alak, sinabi ni Tianjun kay Huang Feng. Matapos iligtas ni Huang Feng at Tianjun si Tianlin noong huling pagkakataon, nagmamadali silang umalis. Sa panahong ito, gusto ni Tianlin na ipahayag ng personal ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng, at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hiniling ni Tianjun kay Huang Feng na lumabas. Para sa imbitasyon ni Tianjun, hindi tumanggi si Huang Feng. Kaya naman, pagkalabas ng dalawa sa bar, pumunta sila sa bagong tirahan ni Tianjun. Matapos magkaroon ng kaunting pera si Tianjun sa kanyang mga kamay, kinuha niya ang kanyang kapatid at umalis sa dating tirahan. Kung tutuusin, maliit at sira ang dating lugar, at hindi maganda ang kapaligiran. Walang sinag ng araw. Para kay Tianlin, na hindi maginhawang lumabas, halatang hindi ito magandang tirahan. Gayunpaman, nang dumating si Huang Feng sa bagong tirahan ni Tianjun at ng kanyang kapatid na babae, nalaman din niya na kahit na mas maganda ito kaysa sa lugar na kanilang tinitirhan noon, may limitasyon ito. Ito ay isang bahay na may 2 silid tulugan at isang sala. Hindi kalakihan ng lugar, hindi bababasa, ito ay hindi kasing laki ng lugar kung saan nakatira si Huang Feng ngayon. Tila kahit na naging Big Brother, si Tianjun, hindi gaanong malaki ang pagbabago sa ekonomiya. Gayunpaman, hindi kakaibang isipin ito. Hindi niya ginalaw ang mga bagay na pinakakumikita. Kakaiba kung kikita siya ng malaki. Bukod dito, kailangan niyang suportahan ang isang grupo ng mga tao. Kung walang kita ang kanyang mga tao, walang handang sumunod sa kanya. Mas malala pa sa pwesto mo, sabi ni Tianjun kay Huang Feng.
Nahanap niya ang tirahan ni Huang Feng, kaya natural niyang alam. Nais din niyang kunin ang kanyang kapatid na babae upang manirahan sa komunidad ni Huang Feng, ngunit malinaw naman, hindi niya ito magagawa ngayon. Wala siyang masyadong pera. Kuya, may bisita ba? Ang boses ni Tianlin ay dumating. Si Huang Feng ang nagligtas sa iyo noong nakaraan. Hindi ba't lagi mo siyang gustong pasalamatan? Dinala ko siya ngayon dito. Dinala ni Tianjun si Huang Feng sa sala at sinabing, ang kanyang kapatid na si Tianlin ay nakaupo roon at nakikinig sa radyo. Iyon ang paborito niyang bagay. Talaga, matapos marinig ni Tianlin ang mga salita ng kanyang kapatid, tumayo siya mula sa wheelchair na may pagtataka. Kuya Huang, ikaw ba talaga? Salamat sa huling pagkakataon. Panipi, mag-iingat ka. Mabilis na humakbang si Tianjun para alalayan ang kanyang kapatid. Bahala ka, nakatulong lang ako. Sabi ni Huang Feng. Nagsasabi siya ng totoo. Sa oras na iyon, ang kanyang mga kasanayan ay hindi malakas, at higit sa lahat ay si Tianjun ang gumawa nito. I'm not only doing it for myself, but also for my brother. Thank you for working for my brother. Sabi ni Tianlin. Ikukuha kita ng tubig. Kinailangan ni Tianlin na personal na magbuhos ng tubig para kay Huang Feng upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Bumulong si Tianjun kay Huang Feng, hindi niya alam kung ano ang ginagawa ko ngayon. Sinabi ko na nagtatrabaho ako sa ilalim mo ngayon. Isa kang maliit na amo. Tumango si Huang Feng at bumulong, hindi ka nagsisinungaling. Isa akong maliit na amo. Malinaw na hindi alam ni Tianjun ang partikular na sitwasyon ni Huang Feng noon. Ang alam lang niya ay security guard siya, kaya sinabi niya sa kapatid niya na ipinakilala siya ngayon ni Huang Feng na maging security guard sa ilalim ni Huang Feng. Gayunpaman, sinabi niya na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay isang maliit na amo. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay talagang isang maliit na amo. Bagamat hindi nakakakita si Tianlin, maganda ang kanyang memorya. Sa loob lamang ng ilang araw, naisip na niya ang layout ng bagong bahay. Wala siyang problema sa pagbuhos ng tubig. Kuya Huang, uminom ka ng tubig. Well, ako na mismo ang gagawa. Mabilis na kinuha ni Huang Feng ang tasa. Kuya Huang, hinihiling ko sa aking kapatid na hilingin sa iyo na pumunta para sa isang pagkain upang ipahayag ang aking pasasalamat, ngunit palagi niyang sinasabi na wala kang oras. Ngayon, hindi madaling imbitahan ka, ngunit huli na, sabi ni Tianlin. Hindi mo kailangang maging magalang. Magkaibigan din kami ng kapatid mo. Natural na tumulong sa isa't isa, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nagkwentuhan ang tatlong tao sa maliit na sala na ito. Siyempre, higit sa lahat si Tianlin ang nagsalita. Nakinig sina Huang Feng at Tianjun. Karamihan sa mga salita ay mga salita din ng pasasalamat kay Huang Feng. Nalaman ni Huang Feng na kahit na si Tianlin ay hindi makalakad o makakita, ang kanyang mentalidad ay napakahusay. Hindi siya nagreklamo, at siya ay lubos na maasahin sa mabuti. Nararamdaman ito sa tono ng pananalita niya. Nang magpaalam si Huang Feng kay Tianjun, patuloy siyang inanyayahan ni Tianlin na pumunta at maglaro ng madalas. Next time, dito na sila kumain. Natural na sumang-ayon si Huang Feng. Ano ang problema sa kanyang mga binti at mata? Nang pinaalis ni Tianjun si Huang Feng, tinanong ni Huang Feng si Tianjun. Hindi ko alam. Pagdating sa sakit ng ate niya, medyo pangit ang mukha ni Tianjun. Maraming ospital ang pinuntahan namin, pero hindi nila nalaman kung ano ang sakit. Pero, hindi ako susuko. Kapag may pera na ako, patuloy ko siyang dadalhin para magpagamot ng sakit. Kung hindi gumana ang domestic, pupunta kami sa ibang bansa. Naniniwala ako na palaging may ospital na makakapagpagaling sa sakit niya. Ito rin ang pinakamalaking motibasyon para kay Tianjun na kumita ng pera sa kasalukuyan. Kailangan niyang kumita ng sapat na pera upang matulungan ang kanyang kapatid na babae na gamutin ang sakit. Si Tianjun, na may karanasan sa lugar na ito, ay natural na alam na hindi ito maliit na halaga. Kabanata 366. Hindi masyadong maganda ang mood ni Huang Feng. Ang inosente at kaibig-ibig na si Tianlin ay walang alinlangan na isang napakagandang babae. Ngayon, ang gayong batang babae ay hindi makalakad at hindi makita ang makulay na mundong ito. Ito ay talagang isang napakapanghihinayang bagay.
Kaagad, naisip ni Huang Feng ang kanyang sariling puwersa sa loob. Sa mga pelikula at palabas sa TV, ang mga may malakas na puwersa sa loob ay maaaring gumamit ng panloob na puwersa upang tulungan ang mga tao na pagalingin, ay detoxify ang mga tao, at maging ang mga taong may kakaibang kasanayan ay maaaring gumamit ng panloob na puwersa upang gamutin ang karamihan sa mga sakit ng mga tao. Bagamat alam na ni Huang Feng mula kay Bai Xiaoro na ang panloob na puwersa sa katotohanan ay tila hindi kasing lakas ng mga palabas sa TV at pelikula, at mahirap pang ang pilitin ng alkohol na alisin sa katawan. Gayunpaman, magagawa ito ni Huang Feng gamit ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Higit sa lahat, masasabing natutunan na ni Huang Feng ang Dark North Divine Art. Sa Demigods and Semi-Devils, ginamit ni Duan Yu ang panloob na puwersa na hinihigop ng Dark North Divine Art at ginawa itong Dark North True Qi. Noong nakikipag-inuman siya kasama si Qiao Feng, ginamit niya ang sarili niyang Dark North True Qi para pilitin na alisin ang alkohol sa katawan. Sa makatuwid, ang enerhiya sa katawan ni Huang Feng ngayon, at ang Dark North True Qi na maaari niyang makuha sa hinaharap, ay maaaring iba sa pagkakaroon ng panloob na puwersa sa katotohanan. Baka makatulong ito kay Tianlin na gamutin ang kanyang karamdaman. Gayunpaman, hindi siya sigurado ngayon, kaya wala siyang sinabi kay Tianjun sa ngayon. Pagkatapos magpaalam ni Huang Feng kay Tianjun, nang magsimula siyang umuwi, abala pa rin ang isang kakilala niya. Ang taong ito ay si Tung Zian, na dating unang young master sa Qing Province. Mula nang makulong ang kanyang ama, ang buhay ni Tung Zian ay direktang nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Biglang naglaho ang mga young master na nasa harapan niya at nasa paligid niya. Nang tawagan niya sila, hindi sila sumasagot o direktang tumanggi. Walang gustong makita siya. F***sick, itong mga bastos na ito, anak ng asungot, kadalasan ay pinalilibutan nila ako na parang asong sarat. Ngayong nakikita nilang problemado ang young master na ito, lahat sila ay umiiwas sa akin na parang salot. Ayaw nilang makita ang mukha ko. Pagkalabas sa isang club, nagmura ang bibig ni Tung Zian. Noong una, gusto niyang i-treat ang kanyang dating, mga kaibigan, sa hapunan ngayong gabi. Nais niyang gamitin ang kanilang mga koneksyon upang mahanap ang kanilang mga ama at matulungan ang kanyang ama na makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, wala sa mga lalaking ito ang dumating ngayong gabi. May nagsabi pa sa kanya na magwala sa telepono at nagsabi sa kanya na huwag nang tumawag muli sa hinaharap. Dahil sa ganitong uri ng ugali, hindi makayanan ni Tung Zian, na noon pa man ay mapagmataas at mayabang. Sa kanyang opinyon, siya ang nagkusa na imbitahan ang mga taong iyon sa hapunan, na nagbibigay na sa kanila ng mukha. Alam mo, kadalasan yung mga lalaki ang nag-imbita sa kanya. Dumating man siya o hindi, depende sa mood niya. Ngayon, wala sa mga taong ito ang dumating, at nagsalita pa ng bastos sa kanya. Malapit na siyang sumabog sa galit, at tumingin sa kanya ng kakaibang paraan ang manager ng club na ito. Si Tung Zian ay madalas pumunta sa club na ito. Kadalasan, ang manager ay tumatango at yumuyuko sa kanyang tagiliran, ngunit ngayon, hindi siya malamig o mainit sa kanya. Matapos makitang dumating siya, sinabi niya talaga na hindi siya makakapunta dahil sa ibang mga bisita, kaya pinakiusapan niya ang isang waiter na dalhin siya sa isang pribadong silid. Ito ay isang paggamot na hindi pa niya natanggap noon. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito na ikinainis ni Tung Zian, ang kamakailang pag-uugali ng mga dating kasosyo sa negosyo ng kanyang ama ay naging malamig din kay Tung Zian. Noon pa man, sinasabi ng mga taong ito na lagi nilang susuportahan ang kanyang ama, ngunit ngayon, isa-isang sinasaktan siya habang siya ay nakababa. Gusto nilang bigyan niya sila ng paliwanag. Dahil sa kanyang ama, naapektuhan ang operasyon ng kumpanya. Ang mga taong ito ay talagang pumunta sa kanyang pintuan at hiniling sa kanya na bayaran sila para sa kanilang mga pagkalugi. Nang sumunod sila sa kanyang ama para kumita, wala silang ganoong mukha. Iniisip kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw, ang puso nitong Zian ay hindi komportable na gusto niyang mabaliw. Hindi niya akalain na balang araw ay magkakaroon siya ng ganitong engkwentro. Iniwasan siya ng mga kaibigan niya sa paligid. Ang kanyang pamilya ay may mga taong darating upang mangolekta ng utang sa buong araw, o ang pulis ay dumating upang magtanong tungkol sa kanyang ama. Pakiramdam nitong Zian ay nababaliw na siya. Hoy, hindi ba ito ang sipa?
Nang lumabas si Tung Zian sa club na puno ng galit at kabaliwan at gustong humanap ng mapag-inuman para manhid ang sarili, bigla siyang nakarinig ng malupit na boses. Tumingin si Tung Zian sa pinanggalingan ng boses at nakita ang isang kakilala niya, si Kai Tian. Isa rin, siyang mayaman na pangalawang henerasyong anak. Ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay bahagyang mas masama kaysa sa nakaraang pamilya Tong. Sa makatuwid, sa bilog ng mayamang ikalawang henerasyon sa buong lalawigan ng Qing, palagi siyang pinipigilan ni Tung Zian. Parehong hindi nagustuhan ng isa't isa. Karaniwan, si Tung Zian ay napapalibutan ng isang grupo ng mga tao, at si Kai Tian ay mayroon ding mga tao sa paligid niya. Sadyang may mas mayayamang pangalawang henerasyong anak sa paligid ni Tung Zian, at mas may kapangyarihan sila. Ito ay nagpalungkot kay Kai Tian, ngunit wala siyang magagawa. Sa pagkakataong ito, nang mabalitaan niyang naaksidente ang ama ni Tung Zian, tuwang-tuwa siya. Naisip niya na sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang tagumpay. Hindi siya binaygo ng katotohanan. Nang malantad ang usapin nitong Chenjun, ang mayayamang pangalawang henerasyong anak na iyon ay napakatalino upang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila ni Tung Zian. Pinalibutan nilang lahat si Kai Tian. Ang pakiramdam na ito na napapaligiran ng mga tao ay nagpasaya kay Kai Tian. Bukod dito, bago ito, si Tung Zian ay nasa itaas niya, ngunit ngayon, ang kaluwalhatiang ito ay sa kanya lamang. Gayunpaman, ang medyo ikinalungkot niya ay hindi siya nakahanap ng pagkakataong magpakitang gilas sa harap ni Tung Zian at hiyain siya. Gusto niyang hayaan siyang maranasan ang dati niyang nararamdaman. Gayunpaman, ang panghihinayang na ito ay malulutas ngayong gabi, dahil nang lumabas siya sa isang club na sinamahan ng ilang mayayamang pangalawang henerasyong anak, nakita niya talaga si Tung Zian. Dati, hindi niya masyadong gustong makita si Tung Zian, dahil kapag nakita niya ito, naisip niya ang pakiramdam ng pagiging inferior sa kanya. Gayunpaman, nang makita niya si Tung Zian ngayon, napakasaya niya. At ang mga salitang matagal na niyang inihanda, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na sabihin kay Tung Zian. Kai Tian, anong ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Tung Zian. Sok. Bahay mo ba to? Tingnan mo, napakamayabang pa rin ng ating young master Tong. Iniisip pa ba niya na siya ang numero 1 anak ng Qing Province? Haha, tinuro ni Kai Tian si Tung Zian at tumawa ng malakas sa mga tao sa paligid niya. Matagal na niyang hinihintay na dumating ang araw na ito para kutsain niya si Tung Zian. Tama, anak siya ng kriminal. Paano siya magiging mayabang? Si Kuya Tian ang numero 1 anak ng lalawigan ng Qing. Siya ay nasa nakaraan, siya ngayon, at siya ay magiging sa hinaharap. Tama, sino siya sa tingin ni Tung Zian? How dare he talk to Brother Tian like that? Nag-echo ang mga tao sa paligid niya. Kabanata 367. Nang marinig ni Tung Zian ang mga salita ng mga taong ito, namula ang kanyang mukha sa galit. Kailan pa siya napahiya sa harap ng kanyang mukha? Bukod dito, napakaraming tao, at sila ay maliwanag. Ikaw bastard Kai Tian, ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi ba't iniyuko mo ang iyong ulo sa harap ko at tinawag mo akong young master Tong kapag nakita mo ako? Tinuro ni Tung Zian si Kai Tian at sinabing, at kayo naman, kayong mga bastos, bago ang aksidente ng aking ama, lahat kayo ay pinalibutan ako na parang mga aso. Kapag ako ay naghagis ng buto, magiging masaya ka sa kalahating araw. Ngayong may nangyari na sa pamilya ko, nagpalit ka agad ng amo. Kayong mga walang pusong bagay. Panipi, nagalit si Tung Zian sa sinabi ng mga lalaking ito. Itinuro niya ang lahat at pinagalitan. Hindi pa siya ganap na nakaangkop sa pagbabago ng pagkakakilanlan. Natural, hindi siya natatakot sa kanila. Galit ang kanyang puso, ngunit hindi niya ito pinigilan. Gayunpaman, ang mga salita ni Tung Zian ay nasaktan sa lahat ng mga taong naroroon. Tinuro ni Kai Tian si Tung Zian at sinabing, F***, basura ka, sa tingin. Mo ba ito ay katulad ng dati? Noong nakaraan, ang iyong ama ang pinakamayamang tao sa lalawigan ng Qing. Ngayon, bilanggo ka na lang. Sino ka sa tingin mo ngayon? How dare you talk to me like this? Pumunta at bugbugin ang taong ito hanggang mamatay. Panipi, sa sandaling bumaba ang boses ni Kai Tian, ang mga tao sa tabi niya ay nagkumpulan at pinalibutan si Tung Zian. Ginawa nila ito dahil sa utos ni Kai Tian,
At isa pang dahilan ay dahil pinagalitan din sila ng mga salita nitong Xian kanina lang. Bagamat ginawa nila ito, ngunit inilantad ito nitong Xian ng ganito, hindi nila ito matiis. Ngayong nagsalita na si Kai Tian, natural na hindi sila magiging magalang. Kayo, ano ang gusto ninyong gawin? Nang makitang napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya, biglang natakot si Tung Xian. Napagtanto niya sa oras na ito na hindi na siya ang numero 1 young master sa Qing province na may daan-daang tao na tumutugon sa kanyang tawag. Anong gusto nating gawin? Siyempre, gusto ka naming talunin. Panipi, tama, naglakas loob ka pa ring maging napakayabang. Nang matapos magsalita ang karamihan, sinimulan na nilang tamaan ng gusto ang katawan nitong Xian. Bagamat sila ay ilan sa mga mayamang ikalawang henerasyon, marami sa kanila ay hangkag at walang anumang mga kasanayan. Gayunpaman, sa napakaraming tao na bumugbog kay Tung Xian, sapat na para sa kanya na magdusa. Hindi nagtagal ay nabugbog at namamaga ang mukha ni Tung Xian. Sobrang dumudugo din ang ilong at bibig niya. Halatang hindi kasing tigas ng bibig niya ang performance ni Tung Xian. Matapos siyang bugbugin, nagsimula siyang humingi ng awa. Gayunpaman, ang mga young masters na ito ay halatang hindi nasisiyahan sa pambubugbog sa kanya, dahil sa kanyang mga salita, hindi nila ito narinig. Sige, tumigil ka na. Ayaw mo talagang matalo ang ating young master tong hanggang mamatay, di ba? Sa wakas, nagsalita si Kai Tian, na nanunood ng palabas sa gilid. Gusto niyang hanapin si Tung Xian para ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya akalain na talagang matatalo niya si Tung Xian hanggang sa mamatay. Para sa gayong pag-aaksaya, hindi katumbas ng halaga na magdulot ng kaguluhan para sa kanyang sarili. Nang marinig ang mga salita ni Kai Tian, tumigil ang lahat. Gayunpaman, mayroon pa ring isang tao na patuloy na tumatama sa katawan ni Tung Xian ng desperadong. Siya ang pinakamabigat na tumama sa mga taong ito. Ngayon, sa utos ni Kai Tian, hindi niya sinasadyang tumigil, na para bang may matinding galit siya kay Tung Xian. Tama na, matandang Yu, kung patuloy mo siyang sasampalin, mamamatay talaga ang ating young master na si Tung. Nakasimangot na sabi ni Kai Tian. Medyo hindi nasiyahan ang paglapit ni matandang Yu. Kahit na si Old Yu ay may matinding poot kay Tung Xian noon, ngunit ngayong nagsalita na si Kai Tian, dapat na siyang tumigil kaagad. Kung hindi siya nasiyahan sa pambubugbog sa pagkakataong ito, maaari siyang makatagpo ng problema kay Tung Xian mamaya. Sa halip na hindi bigyan ng ganito ang mukha ni Kai Tian. Nako, pasensya na, Tiange, matagal ko nang hindi gusto ang Tung Xian na ito, hindi ko napigilan ang sarili ko sandali. Tumayo ang matandang Yu at humingi ng tawad kay Kai Tian. Sa oras na ito, mas maganda ang mukha ni Kai Tian. Nang marinig ang boses ni matandang Yu, idinilat ni Tung Xian ang kanyang mga mata at tumingin sa kabilang partido. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Hindi nagtagal, umiikot sa kanya si matandang Yu at isa siya sa iilang tao na sumunod sa kanya ng malapitan. Hindi niya inaasahan na ngayon, si Old Yu ang pinakamabigat sa kanya. Kanina lang, nakatayo si Old Yu sa likod ni Kai Tian, kaya hindi siya napansin ni Tung Xian. Matanda Yu, ikaw pala, bakit? Hindi pinansin ni Tung Xian ang sakit ng kanyang katawan at tinanong si Old Yu. Ang mga sumampal sa kanya ngayon lang, bagaman ang ilan sa kanila ay kadalasang gustong pasayahin siya, ngunit hindi sila masyadong malapit sa kanya, at ang iba ay kadalasang nasa paligid ni Kai Tian, kaya para sa kanilang pag-uugali, si Tung Xian ay hindi nagulat. Gayunpaman, iba si Old Yu. Dati, ayaw siyang makilala ng mga kaibigan niya, pero wala silang ginawa sa kanya. Ngunit si matandang Yu, ang kanyang dating kaibigan, ngayon ay binubugbog siya rito, at sa mga taong ito, siya ang pinakanatamaan sa kanya. Anong bakit? Hindi mo ba alam, basura? Kanina pa ako nagsusumikap para sa iyo, pero parang aso ang trato mo sa akin. Wala ka man lang minimum respect. Basura ka, bakit mo ako ginaganito? Hindi ba't mas maganda ang pamilya mo kaysa sa akin? Ano pa ang meron ka? Sabi ng matandang Yu, at hindi niya napigilan ang sarili at nagpatuloy sa pagsuntok at pagsipa kay Tung Xian. Hanggang sa patuloy na humingi ng awa si Tung Xian ay tila naglabas ng galit si matandang Yu at tumigil. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang kanyang mga sinabi ngayon ay nakakaramdam din ng hindi komportableng pakiramdam kay Kai Tian.
Naisip niya na hindi niya masyadong mapagkakatiwalaan ang ganoong tao. Anyway, maraming tao ang nakapaligid sa kanya ngayon, kaya wala siyang pakialam sa isang taong ito. Okay, let's go. Hindi natin hahayaang maantala ng ganoong basura ang oras natin para mag-enjoy. Si Kai Tian ay maaaring ituring na naglabas ng kanyang galit ngayon, at siya ay nasa mabuting kalagayan. Mamayang gabi, magpapagamot ako. Napaka-generous ni Tiange. Tiange, mamayang gabi hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Nagsaya ang lahat at inihatid si Kai Tian palayo. Isa rin si matandang Yu sa mga taong ito, ngunit bago siya umalis, sinipa niyang muli si Tung Zian. Sa pagkakataong ito, sinipa niya ang gilid ng mata ni Tung Zian, dahilan para biglang magdilim ang kanyang paningin. Ang matandang Yu ay isa sa mga unang taong humingi ng kanlungan kay Kai Tian. Matapos niyang malaman ang tungkol kay Tung Chenjun, alam niyang tapos na si Tung Zian. Ang pagsunod sa kanya ay hindi haantong sa anumang magagandang resulta, kaya tiyak na iniwan niya si Tung Zian at humingi ng kanlungan kay Kai Tian. Ngayon, nang matamaan niya si Tung Zian, ginamit niya ang pinakamalakas na lakas at hindi man lang nagpapigil. Gusto niyang ipakita sa harap ni Kai Tian na wala na siyang kinalaman kay Tung Zian, at same time na siyang naghahanap ng kanlungan sa kanya. Gayunpaman, ang pagganap ni Old Yu ay hindi nakamit ang resulta na gusto niya. Sa puso ni Kai Tian, hinatulan na niya ito ng kamatayan at hindi pa siya handang tanggapin. Kabanata 368. Pinagmasdan ni Tung Zian ang pag-alis ng ilang tao na may hinanakit na mga mata. Naiintindihan na niya ngayon kung anong klaseng sitwasyon ang kinaroroonan niya. Lalo siyang nabaliw. Bagamat kinasusuklaman din ni Tung Zian si Kai Tian at ang iba pa, hindi ito masyadong masama. Kung tutuusin, kung siya nga, nakikita ang mga dati niyang kalaban sa kahirapan, baka mas masahol pa siya sa mga taong iyon ngayon. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi sila kinasusuklaman ni Tung Zian. Kinasusuklaman din niya ang mga ito sa kanyang puso, ngunit kumpara sa isa sa kanila, ang kanyang sama ng loob sa iba ay bahagyang nabawasan. At ang taong ito ay si Old Yu. Naisip ni Tung Zian na mabait siya kay Old Yu noon. Isa rin siya sa mga taong pinaka-close sa kanya, pero ngayon, siya na ang pinakamalupit sa kanya. Dahil dito, napakahirap tanggapin ng puso ni Tung Zian. Kasabay nito, ang kanyang sama ng loob para kay Old Yu ay higit pa kaysa sa ibang tao. Isa kang asong hindi mapakain ng maayos. Hintayin mo ako, hindi ko ito bibitawan. Kinaladkad ni Tung Zian ang pailay niyang. Binti at dahan daw ang umalis sa club. Hindi gaanong bumuti ang kanyang kalooban dahil sa kanyang pag-alis. Sa kabaligtaran, ang kanyang puso ay nag-iisip ng paghihiganti, nakakabaliw na paghihiganti sa mga nang-aapi sa kanya, kasama si Old Yu. Sa oras na ito, si Old Yu, nakasama ng bagong master, ay natural na hindi alam na ang sama ng loob ni Tung Zian sa kanya ay lumampas sa isang tiyak na limitasyon. Sabi ko, pwede bang hindi ka laging ganito? Kung walang pahintulot ng may-ari, basta-basta ka na lang pumapasok sa bahay ng iba. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nalaman niyang may hindi inanyayahang panauhin sa kanyang tirahan, at ang taong ito ay si Bai Xiaoro na kakahiwalay lang. Binaril si Bai Xiaoro sa tiyan noong huling misyon, ngunit hindi ito isang mahalagang punto, kaya hindi ito nakaapekto sa kanyang paggalaw. Bukod dito, ang kanyang paghahangad ay matatag, at mula sa ibabaw, hindi halata na siya ay nasugatan. Papalitan na ang lock ng pinto mo. Sabi ni Bai Xiaoro, sa tingin mo ba lahat ng tao ay katulad mo, na may kakayahang pumasok sa bahay ng iba? Sabi ni Huang Feng na masama ang loob. Alam niya na kahit palitan niya ang lock, maaari pa ring pumasok si Bai Xiaoro anumang oras kung gugustuhin niya. Ito ay walang silbi sa kanya. Bakit hindi ka nagpapagaling sa capital? Anong ginagawa mo dito? Inabot ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang isang lata ng inumin at umupo sa tabi niya at nagtanong. Actually, nagpapagaling ako. Uminom si Bai Xiaoro, humigop, at nagsabi, gayunpaman, hindi ko piniling magpagaling sa kabisera. Sa halip, pumunta ako sa Jiangzhou upang magpagaling at harapin ang resulta ng insidente sa Libingyan. Hiniling nga ni Rongning kay Bai Xiaoro na magpagaling sa kabisera at isagawa ang misyon pagkatapos niyang gumaling. Gayunpaman, naramdaman ni Bai Xiaoro na ganoon din ito saan man siya gumaling.
Bukod dito, kakapasok lang ni Huang Feng sa organisasyon at miyembro pa rin ng kanyang team. Maraming bagay ang hindi niya maintindihan. Bukod dito, ang insidente kay Li Bingyan ay katatapos lang mangyari. Sa makatuwid, nadama ni Bai Xiaoro na dapat siyang pumunta sa Jiangzhou. Maaari din siyang gumaling dito at harapin ang usapin ni Li Bingyan. Maaari pa nga niyang turuan si Huang Feng ng ilang bagay. Hindi ba nalutas na ang usaping ito? Sabi ni Huang Feng, nakaalis na si Li Bingyan at ang kaso ay kinuha ng National Security Bureau. Ang mga lalaking iyon ay patay na lahat. Bagamat may mga tao pa rin sa kanilang mersenaryong grupo at may mga darating pa para maghayganti, ito ay hula lamang. Bukod dito, kahit na gusto nilang maghayganti, pupunta sila sa Chuan Province kung saan naroon si Li Bingyan at hindi Qing Province. Nalutas na. Paano ito posible? Sinabi ni Bai Xiaoro, una sa lahat, paano napunta rito ang mga taong iyon? Paano nila nalaman ang relasyon ni Li Bingyan at Li Huaiman? Lahat ng ito ay mga tanong. Pangalawa, tiyak na pupunta sila sa Qing Province. Nandito man si Li Bingyan o wala, ang iba pa nilang mga tao ay gagawa ng paraan upang pumunta dito. Dahil nawalan sila ng mga tao sa probinsya ng Qing, kahit naharangin natin ang balita, mag-iimbestiga pa rin sila. Tama si Bai Xiaoro, napakahigpit ng pamamahala ni Huaxia sa mga dayuhang mersenaryo na pumapasok sa bansa. Talaga, walang maaaring pumunta dito, lalo na sa hinterland ng Qing Province. Bukod dito, marami sila at nagdala pa sila ng mga armas. Dapat may mali. Kung walang tulong, hindi sila makakarating ng maayos dito. Pangalawa, nagkaroon ng problema sa pagkamatay ng kanilang mga kasama. Bagamat hinaharang ni Bai Xiaoro at Li Huaiman ang balita, kung talagang may tumulong sa kanila na makapasok sa bansa, dapat ay may kapangyarihan ng taong ito na malaman ang tunay na nasa loob na kwento. Nang bagay na ito, sa madaling salita, malamang na nalantad ako. Sabi ni Huang Feng na nakakunot ang noo. Well, malaki ang posibilidad. Tumango si Bai Xiaoro at sinabing, gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Nandito rin ako sa panahong ito. Bukod dito, gagawa din si Li Huaiman, kaya hindi naman ganoon kalaki ang panganib na kinakaharap mo. Siyempre, ito ay si Bai Xiaoro na umaaliw kay Huang Feng. Sa katunayan, paanong walang panganib kapag pinupuntirya ng mga desperado na iyon? Dumating din siya para sa bagay na ito, para protektahan si Huang Feng. Naunawaan din ni Huang Feng ang katotohanan ito. Gayunpaman, nang magpasya siyang sumali sa National Security Agency, naisip niya na tiyak na nasa panganib siya kapag nagsasagawa ng mga misyon sa hinaharap. Kaya naman, hindi na siya nagulat na makatagpo ng ganitong bagay ngayon. Kung hindi nakuha ni Huang Feng ang storage box at hindi natuto ng magic, panloob na lakas, at iba pa, tiyak na matatakot siya kapag nakatagpo siya ng ganoong bagay at hindi siya sasali sa National Security Agency. Gayunpaman, sa mga kakayahang ito, alam ni Huang Feng na ang kanyang hinaharap ay magiging iba at inasam din niya ang mga hamong ito. Kaya naman, ngayong na-encounter niya ang ganoong bagay, bagamat medyo nakasimangot siya, hindi niya pinagsisihan ang orihinal niyang pinili. Hindi ka naman titira dito sa mga susunod na araw, diba? Nakita ni Huang Feng na tila walang balak umalis ang kabilang partido, kaya sinabi niya sa kanya. Of course, I have to protect you. Tsaka isa din naman akong sugatan at kailangan ng mag-aalaga sa akin. Ayaw mo naman akong mag-isa sa hotel, diba? Sinabi ni Bai Xiaoro nang walang katotohanan. Talagang hindi ka magalang, sabi ni Huang Feng. O sige, huwag ka na magsalita. Magluto ka na, nagugutom na ako. Ang tagal na kitang hinihintay. Hindi pa ako kumakain ng hapunan. May puso ka bang pretuhin ng ganito ang isang sugatan? Hinimas ni Bai Xiaoro ang kanyang tiyan at sinabi. Paano ako napunta sa isang team leader na katulad mo? Ungol ni Huang Feng habang naglalakad siya papunta sa kusina. Tumingin si Bai Xiaoro sa likod ni Huang Feng at ang sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang ngiti. Gayunpaman, agad siyang nagpakita ng pag-aalala. Malinaw, ang bagay na ito ay medyo nakakalito pa rin. Ito ay malayo sa kasing dali ng sinabi niya. Kasabay nito, sobrang curious din siya sa husay ni Huang Feng. 6 na mababanggas na mersenaryo ang kanyang hinarap ng sabay-sabay. Tinanong ni Bai Xiaoro ang kanyang sarili kung mayroon siyang ganoong kakayahan. Kabanata 369.
Kaya naman, sa pagkakataong ito, curious din si Bai Xiaoro. Gusto niyang makita kung anong klaseng kakayahan mayroon ang bagong subordinate niya. Hindi nagtagal, natapos na ni Huang Feng ang pagluluto. Kinagabihan, nang kumain siya kasama si Tianjun, hindi siya kumakain ng marami, ngunit uminom ng alak, kaya ngayon siya ay medyo gutom, kaya kumain siya kasama si Bai Xiaoro. Ito nga pala ID mo, kunin mo. Habang kumakain, nag-abot si Bai Xiaoro ng ID kay Huang Feng. Mabilis na kinuha ni Huang Feng ang maalamat na lisensya sa pagpatay. May nakalagay na malaking steel seal na may pangalan ng National Security Agency. Siyempre, nandoon din ang kanyang pangalan, portrait, at posisyon. Wala nang iba, mukhang walang pinagkaiba sa iyo. Tumingin si Huang Feng sa paligid. Nakita na niya dati ang ID ni Bai Xiaoro. Maliban sa linya ng posisyon, ang pangalawang pinuno ng grupo, tila wala itong pinagkaiba sa kanya. Siyempre, walang pinagkaiba, kasi official members ID din ang iyo. Sabi ni Bai Xiaoro habang kumakain ng mga ulam ni Huang Feng. Hindi niya maisip kung paanong ang isang lalaking tulad ni Huang Feng ay magkakaroon ng napakahusay na kasanayan. Opisyal, na miyembro, natigilan si Huang Feng, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ba ako isang panlabas na miyembro? At saka, para maging opisyal na miyembro, hindi ba kailangang dumaan sa assessment? At saka, may sarili akong negosyo dito, at ayoko namang manatili palagi sa kabisera. Panipi, bagamat maraming benepisyo ang pagiging opisyal na miyembro, mas handa si Huang Feng na maging isang panlabas na miyembro dahil, sa ganoong paraan, magkakaroon ng mas kaunting mga paghihigpit sa kanya, at hindi na siya kailangang naka-standby sa kabisera sa lahat ng oras. Matagumpay mong natapos ang gawain sa pagkakataong ito, kaya maituturing kang nakapasa sa pagtatasa. Sabi ni Bai Xiaoro, alam mo, ang bagay na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Si Huang Feng ay hindi nakaharap sa isang ordinaryong tao. Maging ang mga gawain sa pagtatasa ng mga opisyal na miyembro ay hindi kasing hirap ng kay Huang Feng. Sa makatuwid, hindi labis na isaalang-alang siya bilang nakapasa sa pagtatasa. Pangalawa, sinabi ko na sa pinuno ang tungkol sa iyong sitwasyon. Kaya, kahit na opisyal ka ng miyembro, maaari ka pa ring maging tulad ng isang panlabas na miyembro. Hindi mo kailangang pumunta sa Imperial Capital at manatili doon sa lahat ng oras. Kailangan mo lamang pumunta at mag-ulat paminsan-minsan. Sabi ni Bai Xiaoro, maganda kaya, nagdududang sabi ni Huang Feng. Noong nakaraang pagkakataon, hindi ito sinabi ni Bai Xiaoro. Siyempre, hindi lahat ng opisyal na miyembro ay kayang gawin ito. Ikaw ay isang espesyal na kaso. Sabi ni Bai Xiaoro, medyo naiingit siya dahil kahit siya ay hindi maaaring maging kasing laya ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya gustong maging ganoon. Bakit? Tanong ni Huang Feng. Siya ay bagong miyembro pa lamang, at hindi pa niya nakikilala si Direktor Rong Ning. Bakit siya nag-aalala sa kanya? It's related to your mission this time. You don't have to worry about the details. Anyway, this matter will only benefit you. Sabi ni Bai Xiaoro. Sa katunayan, alam ni Bai Xiaoro kung bakit ganito ang trato kay Huang Feng. Mayroong ilang mga dahilan. Una, ang pagkakakilanlan ni Li Bingyan. Siya ay iniligtas ni Huang Feng. Si Li Huaiman at maging ang mga magulang ni Li Bingyan ay lubos na nagpapasalamat kay Huang Feng. Ano ang pagkakakilanlan ng ama ni Li Huaiman at Li Bingyan? Maaari nilang kausapin si Rong Ning. Tiyak na magsasalita sila para kay Huang Feng para kay Li Bingyan. Pangalawa, ito ay dahil sa pagkakakilanlan ng mga tao sa Devil Mercenary Group. Kahit na hindi ito isang nangungunang mersenaryong grupo, ito ay isang sikat at makapangyarihang mersenaryong grupo. Nagawa ni Huang Feng na pumatay ng 6 na tao at matiyak ang kaligtasan ng bihag ng may bihag ang kabilang panig. Napakahirap, at ipinakita rin nito ang kakayahan ni Huang Feng. Para naman sa mga peripheral na miyembro, bagamat mas kaunti ang mga benepisyo nila, kadalasan ay mas kaunti ang kanilang mga gawain kaysa sa mga ordinaryong opisyal na miyembro. Sa pangkalahatan, hindi aayusin ng National Security Agency na magsagawa sila ng mga gawaing napakahirap. Gayunpaman, ngayong alam na nila na napakalakas ni Huang Feng, paano magiging handa ang National Security Agency na palayain ang gayong tao? Paano sila magiging handa na ayusin lamang ang ilang mga simpleng gawain para sa kanya?
Sa makatuwid, binigyan ni Direk Rongning ng espesyal na pagtrato si Huang Feng at hinayaan siyang pretuhin ng isang opisyal na miyembro, ngunit hindi na niya kailangang pumunta sa punong tanggapan sa kabisera. Siyempre, kailangang tuparin ni Huang Feng ang iba pang mga obligasyon. Walang pakialam si Huang Feng sa ibang mga bagay. Labis siyang nasisiyahan na manatili sa kabisera at maging opisyal na miyembro. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan. Tama ang sinabi mo, naisip. Ito ni Huang Feng at sinabi. Ang bagay na ito ay tila walang anumang pagkalugi para sa kanya. Ito ay mabuti lamang para sa kanya. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay hindi sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng ang pagkakaiba sa pagitan ng mga gawain ng mga peripheral na miyembro at mga opisyal na miyembro. Sa makatuwid, naisip talaga ni Huang Feng na wala siyang anumang pagkatalo. Pagkatapos kumain, walang malay si Bai Xiaoro na maghugas ng pinggan. Sa halip, dumiretso siya para maligo. Matapos ang nakaraang karanasan, madali niyang tinanggap ang bagay na ito. Matapos maghugas ng pinggan si Huang Feng, naligo na rin siya. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang Dark North Power, isinasaulo ang lahat ng natitirang mga imahe. Gayunpaman, hindi agad nagpahinga si Huang Feng, ngunit sinubukan niyang patakbuhin ang Dark North Power. Naalala ni Huang Feng na napakalinaw ng Dark North Power. Ang ruta ng operasyon nito ay ganap na kabaligtaran sa ruta ng ordinaryong panloob na lakas. Kung ang panloob na lakas na natutunan sa katawan ay hindi ganap na nakakalat, ang Dark North Power ay magtatakwil sa isa't isa at magdudulot ng chi deviation. Gayunpaman, ang nakaraang dispersal ni Huang Feng ay hindi maayos. Ang panloob na lakas at mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan ay ganap na pinagsama-sama at hindi na maaaring ikalat. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay walang masyadong bagong enerhiya sa kanyang katawan. Gusto niyang sanayin ang Dark North Power ngayon. Kung mayroong isang salungatan, kung gayon magiging mas madaling ihinto. Kung maghihintay siya hanggang sa huli, kapag sobra na ang bagong sigla sa kanyang katawan, mahihirapan siyang pumili sa oras na magtaboy sila sa isa't isa. Naka-cross-legged si Huang Feng sa kanyang kama, at si Little White ay nasa tabi niya. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang patakbuhin ang Dark North Power. Dahil walang bakas ng Dark North Chi sa kanyang katawan, nang patakbuhin niya ang Dark North Power, isang manipis na bagay na parang sinulid lang sa kanyang katawan ang nagsimulang tumakbo. Ang bilis ay hindi mabilis, at ang dami ay hindi gaanong. Nagsimulang maging tense ang ekspresyon ni Huang Feng habang sinusubukan niyang kontrolin ang manipis na daloy sa kanyang katawan. Kasunod ng rutang na itala sa diagram, dahan-dahan itong dumaloy. Sa mga meridian kung saan umaagos itong manipis na batis, may isa pang manipis na batis na umaagos din. Gayunpaman, ang direksyon kung saan umaagos ang manipis na batis na ito ay ganap na kabaligtaran sa direksyon kung saan kinokontrol ni Huang Feng ang manipis na batis. Sa simula, kontrolado ni Huang Feng ang manipis na daloy na ito ng napakabagal, ngunit habang patuloy ang pag-agos, naramdaman niya na ang paglaban ay lumalakas at lumalakas. Kabanata 370, nagsimulang pawisan ang noo ni Huang Feng, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis. Medyo pinagsisihan niya ang pagiging padalos-dalos niya. Gayunpaman, sa oras na ito, tila nahihirapan siyang sumuko. Bukod dito, kung sumuko siya sa oras na ito, kung gayon sa hinaharap, hindi na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na mag-eksperimento. Sa makatuwid, si Huang Feng ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at patuloy na kinokontrol ang daloy sa kanyang katawan upang patuloy na sundan ang itinatag na ruta. Habang tumataas ang resistensya, medyo namumula na ang balat ni Huang Feng, at marami ng butil ng pawis sa kanyang mukha. Sa wakas, nangyari ang bagay na ikinabahala ni Huang Feng. Ang dalawang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan na umaagos sa ganap na magkasalungat na direksyon ay talagang magkakaugnay sa isa't isa. Gayunpaman, ang dalawang daloy ng enerhiya na ito ay tila gustong lumunin at pagsamahin sa isa't isa. Wala sa kanila ang gustong makipagkompromiso. Parang away ng dalawang matipunong lalaki. Ang matatalo ay lalamunan ng iba. Gayunpaman, pinahirapan ito si Huang Feng. Noong nag-away ang dalawang agos na ito, hindi sila sumuko sa isa't isa. Ang mga meridian ni Huang Feng ay mabilis na nagmamadali, na naging dahilan upang makaramdam ng labis na hindi komportable si Huang Feng.
Namilipit ang kanyang mukha dahil sa sakit, at ang kanyang bibig ay naglalabas din ng masakit na mga daing. Nang makita ni Little White na hindi maganda ang sitwasyon ni Huang Feng, tila napagtanto nito na nasa panganib si Huang Feng. Nag-aalala itong sumigaw sa gilid, ngunit walang magawa. Sa oras na ito, nawalan na ng kontrol si Huang Feng sa dalawang daloy. Panoorin lamang niya ang kanilang laban hanggang sa mapagpasyahan ang mananalo. Sa oras na ito, alam din ni Huang Feng na mali ang iniisip niya noon. Naisip niya na kung magkasalungat ang dalawang agos na ito, maaari na siyang tumigil kaagad. Pagkatapos, sa pagitan ng dalawang pamamaraan na ito, pipiliin niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa isa, at ganap na isuko ang isa pa. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Nang malaman niyang nag-aaway ang dalawang batis, gusto niyang tumigil, ngunit hindi na niya magawa. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa dalawang batis. Pinagmasdan niya kung paano ginugulo ng mga ito ang kanyang mga meridian, at may posibilidad na siya ay sumabog at mamatay anumang oras. Umaasa lang si Huang Feng na ang dalawang stream ng enerhiya ang magpapasya kung sino ang mananalo sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, matatapos ang paghaharap, at hindi siya nanganganib na sumabog. Gayunpaman, ang dalawang daloy ng enerhiya na ito ay malinaw na hindi karaniwan. Ang isa sa kanila ay isang bagong enerhiya na hindi alam ni Huang Feng. Ito ay isang pagsasanib ng panloob na lakas at mahika. Ang isa pa ay isang top-notch technique sa buong martial arts world. Natural, hindi magiging mahina ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, ang dalawang panig ay pantay-pantay. Sa ngayon, walang makakagawa sa isa't isa. Lalong hindi komportable si Huang Feng. Ang kanyang mga meridian ay tila patuloy na lumalawak na parang isang bag ng balat. Gayunpaman, nanganganib din itong sumabog anumang oras. Ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng init. Sa tabi niya, malinaw na nararamdaman ni Little White na ang temperatura sa paligid niya ay patuloy na tumataas. Ang Little White ay sabik na umikot kay Huang Feng at patuloy na tumatawag, ngunit mukhang hindi ito narinig ni Huang Feng. Gayunpaman, ang Little White ay isang banal na hayop pagkatapos ng lahat. Napakatalino niya. Alam niyang hindi niya matutulungan si Huang Feng, kaya tumalon siya mula sa kama at tumakbo sa katabing silid. Bata, bakit ka nandito? Hindi pa nagpapahinga si Bai Xiaoro, ngunit nagpalit na siya ng kanyang pijama. Sa pagkakataong ito, naghanda siya rito. Dinala rin niya ang kanyang pijama at iba pang gamit. Hindi ito ang unang pagkakataong pumunta dito si Bai Xiaoro. Kilala rin niya si Little White. Alam din niya na ang lalaking ito ay napakatalino at nakakaintindi ng wika ng tao. Malayo ito sa isang ordinaryong aso. Ngunit ngayon, tumakbo si Xiao Bai sa kanyang silid at patuloy na tinatawag siya. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Nang makita niyang hindi niya ito maintindihan, kinagat niya ang lelayan ng pijama nito at kinaladkad palabas. Gusto mo sundan kita? Pansamantalang tanong ni Bai Xiaoro. Binitawan ni Little White ang kanyang damit at tumango ng paulit-ulit. Hindi nabawasan ni Katie Ting ang pag-aalalang ekspresyon ng mukha niya. Well, hindi ko talaga alam ang ginagawa mo. Sabi ni Bai Xiaoro, nang makita na ang ekspresyon ni Little White ay tila may isang bagay na mahalaga. Nagpa siya si Bai Xiaoro na sundan siya. Baka may nangyari kay Huang Feng. Wala siyang narinig na kahit anong galaw. Sa oras na ito, walang alam si Huang Feng tungkol sa labas ng mundo. Maging ang kanyang kamalayan ay medyo lumabo. Kaya naman, hindi niya alam na tumawag na pala ng tulong si Little White. Gayunpaman, ang magandang balita ay tila natapos na ang labanan sa pagitan ng dalawang enerhiya sa katawan ni Huang Feng. Ang huling tagumpay ay talagang ang hindi kilalang enerhiya na nakuha noon ni Huang Feng. Ang kakayahan ng pagsasanib ng bagong enerhiya na ito ay medyo hindi inaasahang malakas. Kahit na ang Dark North Divine Art na maaaring sumipsip ng anumang iba pang panloob na puwersa ay hindi nito kalaban. Ang manipis na batis na kumakatawan sa Dark North Divine Art ay unti-unting nawala. Gayunpaman, ang abnormalidad sa katawan ni Huang Feng ay hindi pa ganap na nawala. Sa oras na ito, sa ilalim ng pamumuno ni Little White, si Bai Xiaoro ay pumunta sa silid ni Huang Feng. Sa orihinal, nagtataka pa rin si Bai Xiaoro kung bakit siya dinala ni Little White dito. Gayunpaman, nang pumasok siya sa silid,
nakita niya kaagad si Huang Feng, na ang mukha ay nabaluktot dahil sa sakit. Napakabangis niyang tingnan. Matapos matigilan saglit, sumugod siya. Huang Feng, ano ang nangyayari sa iyo? Lumapit si Bai Xiaoro sa tabi ni Huang Feng at nag-aalalang nagtanong. Sa oras na ito, ang kalagayan ni Huang Feng ay talagang masama. Kahit papaano sa labas, mabangis ang mukha niya, at basang-basa siya ng malamig na pawis. Ang kanyang balat ay parang sinusunog ng buhay. Pulang-pula ito na parang dugong umaagos. Bukod dito, mabigat at mabilis ang kanyang paghinga. Malinaw, ang sinumang makakita sa estado ni Huang Feng ay malalaman na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay napakasama. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Bagamat tinalo ng bagong enerhiya sa katawan ni Huang Feng ang Dark North Divine Art, hindi pa ito tuluyang nilamon. Sa oras na ito, hindi rin masyadong malinaw ang kamalayan ni Huang Feng. Ang mukha ni Bai Xiaoro ay labis na nag-aalala. Naisip pa niya na si Huang Feng ay nakatagpo ng maalamat na chi deviation. Gaano man niya ito tingnan, halos magkapareho ang sitwasyon ni Huang Feng. Gayunpaman, si Bai Xiaoro mismo ay hindi nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Sa katotohanan, ang ganitong uri ng chi deviation ay hindi karaniwan. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Si Bai Xiaoro ay medyo naliligaw. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa dalawang balikat ni Huang Feng at naghanda na kalugan si Huang Feng. Gusto niyang gisingin siya mula sa kanyang estado ng chi deviation. Gayunpaman, nang ilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Huang Feng, ang bagong enerhiya sa katawan ni Huang Feng na sumipsip ng Dark North Divine Art ay biglang lumundag na parang peteng na amoy dugo. Si Bai Xiaoro, na gustong manginig, ay biglang naramdaman na ang kanyang braso ay sinipsip ng kung ano. Hindi siya makagalaw. Puno ng takot ang mukha ni Bai Xiaoro. Dahil, hindi lang siya makagalaw ngayon, maging ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay nagsisimula ng higupin ng lakas ng pagsipsip.